Sabi mo may field trip ka. Yung pala nagbubulakbul ka lang. Bakit ka nagsisinungaling? Eh kasi naman ate, hindi mo naman ako bibigyan ng pera. Pag sinabi ko magsisini lang ako kasama ng barkada ko. Kuya, akala ko ba mag-a-apply ka ng trabaho? Yung pala pinang-iinom mo lang yung perang binibigay ko sa'yo? Ikaw naman, Nay. Huwag niyo naman pang susugal yung perang inaabot ko sa inyo. Pinagtrabahuhan ko yun eh. Bakit, Joyce? Sinusumbatan mo na ako ngayon? Hindi porkit ikaw nagpapakain sa amin dito, pwede ka na magsalita ng mga ganyan-ganyan. Bakit ganun? Bakit humingi sila ng pera kay Ate Joyce? Iba-iba talagang mga tao. May masipag, pero namang umaasa lang. Basta ako, pag naging tao ako, magiging masipag ako. Tsaka, hindi ako aasa sa iba. Ate Joyce, wala po yung kasama niyo pong lalaking pogi. Si James yung boyfriend ko. Ano po yung boyfriend, Ate Joyce? Ang dami mo ring tanong, no? Ganda naman ang relo mo ah. Pwede mong arborin naman. Ate Joyce, ano pala po yung arbor? Sinasabi yun pag may hinihingi kang bagay. Bakit? Sabi po kasi ng kuya niyo sa boyfriend niyo, pa-arbor daw ng relo ng boyfriend niyo. Ano? Kuya! Patay! Kung hanggang mamayang hapon na hindi kayo makapagbayad, mag-impake na kayo. Paano to? Pinapaalis na tayo. Ano nang gagawin natin? Hindi ka kaya umira muna kay James? Ayoko nga. Kakahiya. Eh, sa mga kaopisina mo kaya ate, sabihin mo kailangan na kailangan lang. Ako ba naman, Maya? Ang dami ko ng utang kay Weng. Ayoko nang dagdagan. Kung naman anak, gawa mo naman ng paraan yan. Siyempre nakakaya naman sa mga kapitbahay natin kung papaalis tayo dito. Eh, kasi Weng, pag hindi kami nakapagbayad, papaalisin na kami dito. Ganun ba? Di bali na lang. Pasensya na sa abala, ha? Ate Joyce, hindi niyo ba po naisip na magpalit ng pamilya? Hindi naman pwede yun, Jillian. Dahil ang pamilya, hindi katulad ng laruan na pwede mong piliin. Kung sino binigay sa'yo ng Diyos, yun na yun. Eh paano po kung galit po sila sa inyo? Kahit na. Kahit iba yung ugali nila o meron kayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, dapat mangingibabaw pa rin yung pagmamahal niyo para sa isa't isa. Kapag sinasabi niyo po yan, ang saya po lang po magkakaroon ng pamilya. Namimiss ko na tuloy si Tali, si Tatay Nelson, at saka si Inay Lynette. Sino naman yung mga yon? Yun po ang dahilan kaya gusto ko po maging bata. Kapag nangyari po yun, marami na po akong matutulungan ng mga tao. Kaya niyo po. Eh, wala ka kamong pera, paano mo naman ako matutulungan? Eh, kung takutin ko po ang naniningil sa inyo, siguradong aalis na po yun. Naku, edi nabuking naman nila na meron akong manikang nabubuhay. Itong singsing mo, totoong ginto ba to? Baka pwede nating isang muna. Hindi! Hindi po pwede. Importante po to. Kita mo na, wala ka nga talagang matutulong sa akin. Kawawa naman si Ate Joyce, no? Tikitok. Eh kung i-wish ko dito sa magic flower ko, na sana bigyan niya akong madaming pera para matulungan ko na si Ate Joyce. Jillian, hindi ba ang sabi ni Mr. Noel sa'yo, isang beses ka lang pwedeng humiling dyan? Tik-tak! Kaya hindi mo pwedeng gawin yan. Kasi baka may pagkakataon na mas kailanganin mo yan. Pero ano bang gagawa ko para matulungan si Ate Joyce? Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang magiging misyon mo sa kanya. Tik-tak! Nagtataka nga rin ako, kaya pasensya ka na. Dahil hindi ko masasagot ang tanong mo. Tik-tak! Huwag po kayong mag-alala, Mang Gino. Pag makaluwag po ako, babayaran ko naman po kayo.
Joyce, asaysa ka na. Wala rin kasi akong pera ngayon eh. Wala daw pera. Eh dito nga inuubos ni Ina yung pera namin eh. Buti nga hindi ko pa sinusumbong sa mga pulis na may pasugalan kayo dito. Eh di magsumbong ka. Wala ka pa rin mauutang sa akin. Saka pwede ba, pagsabihan mo yung nanay mo. Dahil siya naman yung punta ng punta dito eh. Kaya hindi ko problema yun kung pinapalayas kayo ni Aling Helen. Ano, musta ka dyan? Nakabawi na ba? O ikaw? Doon talaga yung may makakabawi na rin kayo. Wala akong nakuhang pera kaya talagang kailangan na nating umalis. Eh, doon na muna tayo kina Auntie Odette titira. Ako na lang makikiusap pagpunta natin doon. Anak, alam mo naman hindi ko kasundo yung kapatid ng tatay mo eh. Oo nga, masungit yun. Tsaka wag na tayong pumunta doon. Nay, Maya, wala na tayong choice. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Wala talaga akong mautangan. Kaya sige na, mag-impake na kayo. Kakausapin ko lang si Mang Abner. Pakikiusapan ko siya kung pwede tayong ihatid ng jeep niya. Sige, magligpit. Ito na, Maya. Kuya, akala ko ba mag-a-apply ka ng trabaho? Yung pala pinang-iinom mo lang yung perang binibigay ko sa'yo? Ikaw naman, Nay. Huwag niyo naman pang susugal yung perang inaabot ko sa inyo. Pinagtrabahuhan ko yun eh. Hindi porket ikaw nagpapakain sa amin dito. Pwede ka na magsalita ng mga ganyan-ganyan. Wala na tayong bigas. Tsaka ate, wala na rin akong pa. Tsaka, Joyce, hingi rin ako ng pamasahe. Mag-a-apply ako sa Makati. Mamayang hapon na hindi kayo makapagbayad, mag-impake na kayo. Kawawa naman siya, no, Tito? Bakit kasi ang daya-daya ni Mr. Noel? Dapat nagpapakita na siya para alam po kung anong gusto ko kay Ate Joyce para hindi ako magpula kung paano ko siya tutulungan. Ay! May tumatawag. Sino kaya to? Hello? Hello? Ba't ba ata sumagot? Sino po kayo? Ako po si Jillian. Si Kuya James to. Pwede kay Joyce? Ikaw ba po yung lalaking boyfriend ni Ate Joyce na gwapo? Kuya James? May sasabihin pala po ako sa inyo. May problema po kasi si Ate Joyce eh. Ha? Ano? Kasi po, ganito po yun. Makinig po kayo sa akin.